Kung ikaw yung matagal nang nagtatrabaho, gusto mong magka-degree at ayaw mo nang bumalik sa classroom, para sa itong video na to. This might be your chance to have your bachelor's degree without going to the traditional way of schooling. Kung interesado ka, stay tuned. Hi guys! Welcome back to my channel. So kung napanood mo yung previous video ko about ETF, na-explain ko doon kung bakit siya trending ngayon, kung ano yung ETF, at kung ano yung mga pros and cons kapag pumasok ka sa ETF. So ngayon naman, ito yung pinaka-importanteng bagay na kailangan mong malaman. Paano ka actually mag-a-apply sa ETF? Kasi madali lang sabihin na pwede kang graduate, pero ang tanong talaga is paano mo sisimulan? Paano ka magsisimula or saan ka magsisimula? Ano yung mga gagawin? So, number one step dyan na kailangan mong gawin is kailangan mong i-check kung qualified ka. So, number one na pinaka-basic na requirements dyan is you must be a Filipino citizen. Kasi itong program na to is designed talaga siya for Filipinos. So kung Pinoy ka, whether nandito ka sa Pilipinas or OFW ka, nag-work ka abroad, pwedeng-pwede kang mag-apply sa ETF. Actually, perfect nga to sa mga OFWs kasi ang dami ng work experiences ng mga nasa abroad. Ang dami niya ng mga natutunan. Tapos ngayon, pwede mo na siyang gawing diploma through applying sa ETF program. Number 2, kailangan at least 23 years old ka. Kasi itong programa na ito is for working adult siya. Hindi siya para sa mga fresh grad. So, expected nila na ma-experience ka na sa real world kung gusto mong pumasok sa ETF. And then yung pangatlo is yung educational background. Kailangan at least high school graduate ka. So, sa old curriculum, kung hindi ka na naabutan ng senior high, at least 4th year high school graduate ka. Pero kung naabutan ka ng senior high, kailangan at least senior high school graduate ka. And then, kung nag-take ka naman nung ALS na tinatawag nila, yung Alternative Learning System, pwede kang mag-apply dito sa ETF. And then yung pang-apat is at least may 5 years of working experience ka. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Kasi kailangan mong magkaroon ng at least 5 years of work experience sa gusto mong course na kunin. Meaning, dapat match yung work experience mo sa course na gusto mong kunin. For example, yung work experience mo is nasa education field. Example na lang is ESL teacher ka online, ganyan, or offline. Pwede kang pumasok sa education course like Bachelor of Secondary or Elementary Education. Another example is kung ikaw ay service crew or nasa food industry, like service crew sa McDo, service crew sa Jollibee, or any fast food like that. Pwede kang pumasok sa Bachelor of Industrial Technology, major in Food Service Management. And for example naman, meron kang negosyo. Ayan, kompleto ka sa mga permits. Pwede kang pumasok sa business course like Bachelor of Science in Business Administration. Ganyan siya, guys. So, kailangan yung course na kukunin mo is match siya doon sa experience mo. Ganun siya. After assessing yourself kung qualified ka, mag-proceed ka na sa step 2, which is finding a legitimate school or institution na nag-offer ng ETF program. Ayan guys, kung hahanap ka na rin lang ng school, siguraduhin mo na legit at accredited ng Commission on Higher Education. At dapat meron silang ino-offer na course na match doon sa work experience mo. For example, ang work experience mo ay service crew. Pwede ka sa Bachelor of Industrial Technology, major in Food Service Management. At dapat yung mahanap mong school, kailangan may ganun silang ino-offer na course. Ganun siya. And then yung step 3 is you have to prepare your requirements.
Ito yung medyo matrabaho guys, para kang nag-a-apply din ng ng trabaho. As in, marami kang documents na kailangan mong i-gather. Ayan. So, number 1 is yung resume mo. Kailangan mong gumawa ng resume na detail. Pangalawa is certificate of employment, training certificates, seminars, yung mga IDs mo sa mga naging previous work mo, kung meron pa sa'yo, ayan. Sama mo na lahat. Minsan pati mga awards. Ayan, galing sa work mo. Kung ikaw ay employee of the month, recognitions na nakuha mo sa trabaho mo. Sama mo yan lahat. Mga achievements, seminars na na-attendan mo during your working life na related dyan sa ina-applyan mong course. I-gather mo yan lahat. Mas kompleto yung documents mo, mas mataas yung chance mo na ma-approve sa ITIA program. Kung na-gather mo na lahat ng documents mo, kompleto ka na, submit mo na ngayon yan sa college institution na napili mo. Kung through online, meron silang through email, send mo na sa email yung mga soft copies ng requirements mo, or kung kailangan na ipasa mo yung hard copies sa mismong school, gawin mo na para ma-assess na nila kung approve ba yung application mo. Kasi iba-iba yung assessment, depende sa school. Ito kasi nila titignan kung legit ba yung experience mo, enough ba yung skills na meron ka sa course na kukunin mo, kung align ba yung gusto mong course na kunin doon sa work experience mo. Ayan, yun yung mga bagay na pwede nilang tignan doon sa mga dokumento ipinasa mo. Minsan may interview pa yan. Interviewin ka nila, yung mga panelists nila, kung papasa ka ba. Hindi siya madali guys. Talagang dadaan ka sa proseso. Minsan pa nga meron pang exam. Talagang ititest ka nila. Kasi guys, yung ina-applyan mo, 4-year course yun. Tapos kukunin mo na lang siya in a short period of time. Like 6 months to 1 year. Diba, ang laki ng masisave mo na oras. At the same time, madami kang matitipid doon compare kapag ka pumasok ka in a traditional way of schooling na everyday ka papasok ng school, di pamasahe mo pa, baon mo pa, diba? Unlike dito na pwedeng online, pwede pang modular, bibigay lang sa yung mga files ng mga kailangan mong aralin. Parang self-study ba, ganun siya. So, hindi siya madali. Kailangan mo umaan sa prosesong ganito, guys. So, step 5 na tayo, guys. Yan. So, kapag na-approve na yung iyong application sa school na pinagpasahan mo ng dokumento mo, dito na tayo papasok sa completion. Kailangan mo nang gawin lahat ng mga modules na binigay sa'yo, or kung may mga online classes kayo, pasukan mo yan. Meron pa yung thesis, defense minsan sa ibang mga schools. Iba-iba kasi yung mga requirements ng school, depende kung saan kang papasok. So, parang finishing stage siya pa bago graduation. Kailangan mong kompletuhin lahat. And then, papasok na tayo sa stage 6, which is the graduation. So, after completion, kompleto mo na lahat ng requirements, syempre, gagraduate ka na ngayon. Ito na. Yes, guys, legit degree siya. Hindi ka na dumaan sa 4 years na pag-aaral. Pero, ginamit mo yung years of experience mo. So, parang reward mo na siya sa hard work mo. Sa tinagal-tagal mong pagtatrabaho, ay ito na yung pinaka-reward mo sa sarili mo, yung makakuha ng bachelor's degree. So, ayun guys, ganun lang yung process sa ITIAP. Hindi talaga siya instant. Parang instant noodles, gano'n. Hindi siya instant. Pero mas practical siya para sa mga working adults. Kasi hindi mo na kailangang tumigil lang trabaho mo para makakuha ka ng bachelor's degree. 'Di ba? Kasi kung sa traditional way ka, titigil ka talaga sa pagtatrabaho kasi everyday kang papasok niyan sa school eh. So, mas practical siya sa mga working adults. Ayan guys, comment down below na lang kung meron kayong mga questions pa na gusto nyong gawan ng video, like mga best schools, kung ano yung courses na ino-offer nila, kung magkano yung tuition fees sa kanila. Mga real experiences, pwede kong gawa ng video yan guys. Comment down below. And kung natulungan ka ng video na to, just please like, comment, and share this video. And subscribe ka na din. Thank you for watching. Goodbye!